Ito ang itsura ng Estero de Magdalena noon. Puno pa ito ng mga barong-barong. Dito ay malapit sa tulay hanggang papuntang Recto. So makalipas ang ilang buwan, ito ay na-demolish para gagawin itong Alvarado Bridge na magkoconnect dito sa building. Malinis na rin ang Estero dito. Isa sa mga magandang gawin dito sa mga estero para hindi siya gawing squatter area, ito yung pagpapagawa ng mga linear park at walkability. So, para siyang riverside walkways na imbes na pader lang ang nakaharap sa tubig, gagawin itong space kung saan pwedeng maglakad-lakad ng mga tao. Ganitong development ang kailangan natin para maging human-centric ang ating lungsod. No? Alright guys, nandito na tayo sa Hongbong Bridge. Ito na yung estero ngayon. No? May ginawa na silang dito bagong tulay. Ito yung Alvarado Bridge. So yung patuloy na paglinis sila dito tulad yan. Kaya kaunti na lang yung basura. Dati kabundok talaga. So, tapos na yung tulay dito. Yan yung ati puno ng mga informal sectors yung kabayan yung tiniwan dati dyan. Hongbong Bridge 1969. Mas maganda na tignan ngayon, no? Ito guys, marami mga barong-barong natanggal talaga dito. Ito kasi daanan to ng mga sasakyan. Ayan. Tinatapos pa kasi itong building bago buksan talaga ito. Ayos na. Wala na mga bahay dyan guys. Mga kuha na lang to. Mga puno na lang nandyan. Tapos dito naman wala na rin. Puno ng mga kanto, barong-barong dati. Nilagyan na ito ng bakod para hindi siya bahayan. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Ongpin. Kapunta natin itong estero ngayon na napakaganda na, saka malinis. Punong-puno ngayon dito. Kung kasi, alas 5 na. Daming tao ngayon sa Ongpin. Naging ko na rin ito dito kabayan ba? Yung parang Ugbo style. Daming tao. Ito. Ito na yung sa kabayan, no? Isa sa napakagandang design ng estero dito. Kung saan ito, meron siyang parang esplanade dyan. Parang river walk. Tapos ito na maintain talaga dito. Wala mga basura. Diba? Ganyan. Tapos yan, meron mga bako dyan para hindi siya hayuan ng mga bahay dito. No? Sa gilid niya. Diba? Ang gandang tingnan, no? Isa ito sa mga kanyata marami nag-suggest dito na yung sa estero lagyan ng mga bako ganyan tapos walkway gilid, no? Although meron natin nakita nito dun sa Estero de Magdalena pero nangyari dun binungkal ulit parang may gagawing flood control project. Yung sa kabilang side naman ito, ayan, simple lang. Meron ding mga mga bakal para di tayuan. Ongpin North Bridge.
Nagbe-blend talaga sa ganda ng estero. Malakas yung hangin dito kasi hindi masyadong natatabunan ng mga building. Haba ng mga laman dito. Hindi na makita yung sa gilid. Oh. Yan guys, sarado din dito. Oh. Linis na. Dati daming basura dito kumakalat eh. Alam mo yung floating kwan dyan. Panghukay nila dito ng mga basura. So, shortcut. Alam nyo ba na marami pang estero dito sa Manila na kailangang ayusin tulad nitong sa Magdalena. Oh. Literal na meron na tong linear park noon pero binungkal. Tapos dito hindi pa na-relocate yung mga nakatira. Nilagyan na ng dike, di ba? So parang ang nangyari nito, tinapalan lang. Parang band-aid solution. So isa sa mga magandang gawin dito sa mga estero, ito mga urban esplanade at linear parks. Yung paglalagay ng mga walkways at bike lane. Yan, so lagyan ng mga sementadong daanan na may mga railings at solar lights, no? Kapag may mga taong naglalakad at nagbibisikleta, nagkakaroon siya ng natural surveillance na nakakabawas ng krimen at tapon ng mga basura. Sana mga priority yung pagbigyan ng mga relocation at more pabahay. Kasi karamihan dito in-city vertical housing project talagang gusto nila. Ayaw nila punta sa malalayong lugar tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Kasi dito na sila pinanganak, dito na kanilang hanap buhay.